dumudulog at lumalapit sa iyo, at hinihiling namin, Ama, na ngayong gabi, sa lugar na ito kaming lahat ay iyo pong samahan. Dahil inaamin po namin na kami ay walang magagawa kung hindi ka namin kasama. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyo, dakilang Ama, ang buong gawain na ito. Hayaan niyo po, Ama, na patuloy mong ipagkaloob sa amin ang iyong kapangyarihan. Ibaba sa dakong ito ang iyong banal na Espiritu na siyang magtuturo at magpapaalam ng iyong mga salita sa amin. At loobin mo, Ama, na ngayong gabi, lahat ng naririto ngayon ay makaranas muli ng tulong na nagagaling sa iyo. Na lahat ng mga may pagsubok, may problema, sila, Panginoon, ay makalaya. Lahat ng mga may sakit at may karamdaman, sila ay paghimalaan ng ganap na kagalingan. At umaasa kami, lahat na may kahilingan, ngayon pa lang ay answered prayer na. Banal na Diyos, pagpalain niyo po ang iyong mga salita na aming pakikinggan. Samahan mo ito ng iyong himala at ng iyong kapangyarihan. At sa iyong mga salita, Panginoon, kayo po ang mangusap sa aming lahat. At naniniwala kami na sa gabing ito, ang iyong banal na gawain ito, kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya nagpapasalamat kami sa iyong katapatan at sa iyo namin dakilang Diyos ibinibigay lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, at ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, maniriwan sa bagay niya, nakagalak ang aking Espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, dahil ang taas at pag-asa. Ang ating pagbasa mula po ito sa Lumang Tipan.
sa 2 King chapter 7 verse 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi ng Bible. Sinabi ni Eliseo, makinig kayo sa pinapasabi ni Yahweh. Bukas ng ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria ay makakabili ka na ng isang takal na pinong harina o 2 takal na sibada sa halagang 1 pirasong pilak. Sinabi ng opisyal na kanang kamay ng hari, hindi magkakatotoo iyang sinabi mo kahit pabuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito'y nangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman. So pagpalain po ng ating Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita at ipurihin kapakain ng ating Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. Bigyan lagi ng kalakasan at bigyan lagi ng malaking pag-asa. Kahit mayroong nangyayari sa ating mundo, bigyan tayo lagi ng Diyos ng lakas ng loob. Kita natin na parang walang nangyayari sa ating buhay. Para bagang, Lord, ano ba ito? Pero dahil may ginagawa ang Diyos sa atin, doon natin muli nakikita na ang Diyos ay hindi natutulog. Amen. Sabi po dito ng Biblia, 2 King chapter 6 verse 25. Dahil dito ay nagkaroon ng tagutom sa Samaria, ang isang ulo ng asno ay nagkakahalaga ng 80 pirasong pilak at 5 pirasong pilak naman ang kalahating litro ng dami o ng dumi ng kalapati. So, dumating yung matinding tagutom dito sa Samaria kasi nagkaroon ng kaparusahan. Dahil sa kasalanan ni Solomon, ang bayang Israel ang dumanas ng kahirapan. Tama po? Minsan hindi rin nalilingid sa atin ngayon yan eh. Dahil sa kasalanan ng magulang, ang mga anak ang nagsasuffer. Sa kasalanan ng magulang, ang pamilya ang napaparusahan. Kaya nagkakaroon ng kahirapan, nagkakaroon ng trahedya ang buhay dahil sa kasalanan. Ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, kahit sa gitna ng kahirapan at kawalan, ang Diyos ay laging naririyan. Amen. Ang Diyos ay laging dumarating. Amen. Kaya hindi tayo dapat na matakot, hindi tayo dapat kabahan sa mga balita at mga nangyayari. Anumang kahirapan na dumarating, may salita ng Diyos na pinapaabot sa atin. Amen po ba? At ang salita ng Diyos na pinapaabot sa atin ay hindi para manghina tayo, kundi para bigyan tayo ng malaking pag-asa. Kaya ano man ang mga discouragement na dumarating sa atin, huwag na huwag mawawala ang iyong pagtitiwala kay El Shaddai. Patuloy tayong maniwala. Bakit? Ang Diyos kahit sa imposible kahit imposible ang sitwasyon, may pangako ang Diyos sa atin. Yes, Lord. Ang salita ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa mga sitwasyon sa paligid. Amen. Amen ba? Amen. Mas makapangyarihan ang salita ng Diyos. Yes, Lord. Huwag kayong mangangamba. Amen po. Huwag na huwag tayo mag-aalinlangan. Ano ang mangyayari bukas? Nandiyan si El Shaddai. Bakit tayo matatakot? Andyan ang pangako ng Diyos. Kahit anong nangyayari nagaganap sa ating paligid, hindi ka iiwanan ng Diyos na nangako sa atin. Amen. At anong sabi ni Jesus sa aklat ng Mateo chapter 28? Hanggang sa katapusan ng daigdig, kasama niyo ako. Yes, Lord. Amen. Thank you, Lord.
Kaya mga anak ni El Shaddai, walang dapat ikatakot. Amen. Huwag niyong sirain ang inyong isipan sa pag-iisip kung ano ang mangyayari bukas. Enjoy yourself. Yes, Lord. Kapag tayo ay nagkaroon ng pagdududa, number 1 yan na hadlang sa biyaya ng Panginoon. Yes, Lord. Propeta ng Diyos na nagsalita, pero yung kanang kamay ng hari, lantarang sinabi, hindi magkakatotoo yung sinabi mo. Kahit buksan pa ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Hindi pintuan ang ginamit, bintana eh. Kasi ang nagsalita, nag-aalinlangan eh. Pero ba ang nagsalita, hindi nag-aalinlangan, pintuan siguro ang gagamitin. Na huwag kang mag-aalinlangan. Maniwala tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, buhay at makapangyarihan sa lahat. Ang sabi nga ng banal na kasulatan sa bagong tipan, maglalaho ang langit at ang lupa, subalit ang salita ng Diyos, hindi magkakabulan. Amen. Magaganap at magaganap. Mangyayari at mangyayari ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yes, Lord. Amen. Kaya mula po sa gabing ito, iwasan natin ang mag-alinlangan. Kahit ano ang nababalita, ano ang nangyayari sa ating paligid, maniwala lang tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos na may kontrol